Attorney Edward Chico. Attorney, good morning. Magandang umaga po Sir Rod at sa ating po mga tagapakinig. Opo. Una, ang reaksyon po ninyo kahapon sa mga pangyayari lalo tigit sa Senado. Kayo ho ba ay nagulat sa mga aksyon na nangyari kahapon sa Senado o ito ay inyong ini-expect na posible ganito nga ang magiging pangyayari? Kaugnay nga rito sa usapin pa rin ng impeachment, although sinasabi kahapon ng mga mga politiko, mga lider walang kilalaman sa impeachment pero hindi maniniwala diyan ng tao. Opo. Una sa lahat na siyempre expected naman yung ganyang klaseng sarsuela, no? Kahapon kasi siyempre we're dealing with the impeachment of the Vice President who is a frontrunner in 2028. So, siyempre, on the part of the administration, at huwag naman tayo magplastikan pa, at mga katunggali o kalaban ni Sara Duterte, siyempre, gigil sila, no? Gusto nila talagang matuloy ang impeachment na natuloy na nga, at subsequently, ma-convict si Vice President. But of course, Sara Duterte wouldn't take the sitting down. Alam nga naman pumayag siya na ganun yung mangyari sa kanya. At nakita mo, may maneuvering din on her and yun ang pagpalit ng liderato is significant enough. Kasi kung sino ang presidente, kadalasan bit-bit niya yung mga tao niya na bumubuo ng mayorya. At yung mayorya na yan, ang predominantly niyan, dating minorya yan na supporter ni Sara Duterte. So malaking bagay yung change in leadership. Ibig sabihin, narinig ko nga sa kanina, sabi niyo, yung Senate President ang magdidikta ng direksyon na mangyayari dito sa impeachment. And true enough, syempre, yung mga kasamahan niya will definitely side with him. Tsaka pag Senate President ka kasi, you do not just control the proceeding, but you even control the direction of the Senate and even the fate of the senators. Kasi tandaan mo, nung ang Pangulo pa ay si Tito Soto, the way they handle the flood control controversy, for example, kung napansin mo, medyo selective, ano? Allegedly nga, meron daw mga senador na kasama dapat dito sa sangkot, mga napangalanan, pero hindi na isama sa investigation kasi kahabahagi sila ng mayorya. So yan may mga paglalaro na ganyan sa Senado. At kung sino ang Senate President, dahil pangan mo yung mga kasama mo, kayo rin yung magdidetermina ng direksyon, halimbawa, ng leadership sa mga committee, di ba? At lalo na itong Blue Ribbon, so definitely mag-iiba rin ang forma ito. Kasi this is now an all-out war. Kasi tandaan mo, mula na nabuwag yung unit team on the part of the President and then the administration, and they are now going all out. Kasi a point of no return. Nagawa na nila yung dapat nilang gawin. Mahirap pagka nanalo pa yung Ale. Di dapat tiyakin na nila na ma-disqualify siya perpetually to remove her chances. Opo. Okay. Well, na yan? Sabi nga nila, matig na yan. Pagbago yung administrasyon dyan sa Senado, magkakaroon talaga ng pagbabago din sa mga chairmanship ng iba't ibang mga komite. Ito ba ay hindi, gaya ng binabanggit nga ni Senator, ni bagong upong Senate President Alan Peter Cayetano, hindi lang ito para sa impeachment kung hindi para sa bayan. Natawa ho kayo. Lahat naman para sila para Diyos. sa bayan. Oo. Di ba kung mapapansin mo, lahat ng mga politiko, lagi nilang sinasabi para sa bayan. Yung magkabilang grupo, kapag kami nangyari na hindi nila nagustuhan, ang kanilang dialogue ay tao ang huhusga. But at the end of the day, syempre, yung kanilang interest sa pinoproteksyonan nila dyan, very difficult lang kasi talaga yung dynamic sa Senado ngayon. Kasi maraming mga factors na dapat i-considera kung ano ang magiging resulta ng impeachment. Ito na nga pagkapalit ng liderato is indicative, at least so far, na merong sapat na bilang ang mga kaalyado ni Sara Duterte para hindi matuloy ang kanyang conviction. Ang problema lamang,
tandaan natin, may mga kasama sila na may mga excess baggage na pwedeng gamitin laban sa kanila. Halimbawa, si Jingo Estrada, si Villanueva, si Chis Escudero. May mga pending cases yan eh. So, pwedeng ipitin yan at sabihin na, hindi ka namin i-demanda kung ito ang iyong magiging boto. So, that's also a possibility kasi tandaan natin, nangyari na yan dito sa kaso ni Loren Legarda. Tandaan natin si Loren Legarda was supposed to be Senate President pero hindi natuloy yan. Kasi si Jinggoy, for example, had to withdraw his support because apparently, allegedly, syempre, hindi ko naman pwede sabihin totoo yan, pero allegedly nakatanggap yan ng tawag sa Malacanang, lalo na opisina ng ating Executive Secretary. So ito yung mga dynamics na tinitignan natin. At marami mga pangamba din ng taong bayan. Iniisip nila, matutuloy ba yung trial or hindi. But of course, yung hindi pagtuloy ng trial, nakadepende yon sa gagawin ng pangalawang Pangulo kung magsasampa siya ng petition sa Korte Suprema. But as far as the Senate is concerned, wala naman silang choice but to actually proceed with it. Kaya lang, hindi mo pwede masyadong madaliin kasi sabi nga ng Korte Suprema na reasonable period ang ibig sabihin ng forthwith and that was the decision arrived at by the Supreme Court. Pero alam mo, sa totoo lang, nung araw, hindi naman issue yung forthwith na yan. Kahit kailan mo naman yan buksan, basta bubuksan mo. Yung ang kaso ni Presidente Erap, when he was impeached in Congress, I think it took the Senate 24 or 25 days to convene as an impeachment court. Yung kaso naman ni Chief Justice Corona, it took them 34 or 35 days. So hindi rin naman talaga kinabukasan, kagaya na sinasabi ni Tito Soto. But this is actually interesting. Kaya mga may side issue pa itong si Senator Bato, hindi ba? Sabi ko nga, excited yung NBI sa warat, naging Bato pa. So titingnan natin kung kaya nilang matibag yung Bato. So but that's actually very interesting. Pati yung pagsulpot ni Batoron is very crucial because it highlights the fact that there's really a change in leadership. Kailangan din yung boto niya, hindi ba? Oo, yeah. Yung pangyayari kahapon, ang ano ko doon ang tingin ko planyado lahat yun eh. At siyempre naman. At biglang lalabas naman yung tao. Sinasabi nila, bigla na lang doon sumipa. Sabi ko, planyado yan because may plano na talaga na palitan, 'di ba? Yung liderato. Natimbrehan lang nila because hindi naman po pwede basta-bastang palitan kung wala silang sapat na boto yung minority. Diba? So kailangan talagang sumipot. Hindi naman po pwedeng online ba? May ganun bang patakaran sa Senado, online lang siya bumoto o via text? Wala naman sa rules nila yun, sa rules ng Senado. So kailangan talagang personal siyang pumunta. Kaya siguro nung nalaman din yung kabila na posible magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, kailangan nila ng sapat na numero, inabangan ng senador. Ganun na nga, at nakakatuwa lang din kasi even yung pag-aresto, makikita mo talaga na meron talagang kumbaga all out yung magkabilang kampo, no? Kasi alam mo, yung kaso lang, di ba, to is actually very interesting. On the one hand, wala naman tayong issue na doon sa jurisdiction ng ICC because bukod sa ICC, even our Supreme Court sa kaso ni Cayetano versus Pimentel, namin yung may residual obligation tayo patungkol doon sa mga alleged crimes committed when we were still a part of the Rome Statute. So walang problema sa jurisdiction. Dahil walang problema sa jurisdiction, wala rin problema sa pag-i-issue or pag-release ng warrant of arrest laban sa mga akusado ng mga Pilipino dito sa ICC. Ang problema lang yung proseso kasi medyo weird eh. Alam mo kasi, merong kaso halimbawa yung presidente ng Sudan, si al-Bashir, several warrants of arrest were issued against him by the ICC pero hindi nila yan mahuli because yung mga country na pinagkanlungan niya refused to cooperate with the ICC.
And some of those countries are even member states or members of the Rome Statute. Aha. And yet the ICC couldn't do anything. Pangalawa, sa karanasan ng ICC, kung makapag-issue man sila ng warrant of arrest, normally may proseso doon sa domestic court ng bansa na kung saan ay gusto nilang hulihin yung tao. Mm-mm. At medyo nagtatagal because that person would definitely exhaust all legal remedies available to him. So medyo Oo. nagtataka din yung ICC sa atin lang sila nadalian. Oo. Hindi nga rin sila makapaniwala na ganun lang nasa kanila na si Duterte. At ang nangyari, nag-set ng precedence yung kaso ni Duterte na para bagang pag may warrant of arrest, palihim, no, na uhulihin mo yan at ididiretso mo na. At yun nga ang ginawa ng NBI. It was really it left a bad taste in the mouth. Although, syempre the NBI would say, nagsaserve lang sila ng subpoena. Pero kung nagsaserve lang sila ng subpoena, bakit maghahabulan naman? Mm-mm. Yung subpoena is not tantamount to a warrant of arrest, hindi Oo. ba? Correct. Oo. Kaya nga makikita mo nga, isang malaking sarswela na ang purpose ay proteksyon na ng interes ng isa't isa. Oo. Ganun nga ang nangyari kahapon. Opo, well, okay, balikan natin sa usapin ng impeachment. Kaya na binabanggit nyo nga, attorney, hindi pa yan na sigurado na patay na yung impeachment sa Senado. Kahit, okay, may hawak silang numero dyan at sa kanila na ang liderato. Marami pang posibleng mangyari. Siyempre, marami Oo. talagang posible pang mangyari. Unang-una, very ambivalent and shaky rin yung bagong liderato kasi maliit na bilang yan. Kasi may mga swing votes dyan yung Villar siblings, hindi ba? Itong kapatid ni Cayetano, di ba, si Loren de Garza. So, ito yung the usual people who can kumbaga who can determine who the majority or the minority is. So, ang dami pa talagang pwedeng mangyari. Andiyan pa yung sinasabi ko ang ipitan, hindi ba? Oo. At o pagbigay ng mga pabuya. Hindi naman bago yung mga pagbigay ng pabuya or pang-iipit. Kasi sa kaso ni Renato Corona, kung natandaan mo, lahat ng bumoto sa kanya sa conviction ay naambunan ng 50 million worth of projects, di ba? Nalala mo ng time na yun. Yeah, So, oo. it's actually a given. Nakikita naman natin yan. Kaya lang siyempre yung mga tao, tinitingnan nila yan as parang usapin ng integridad, usapin ng pagmamahal sa bansa. Pero sa level ng mga politiko, yan ay usapin lamang ng proteksyon ng kanilang mga interes. Oo. Okay. Punta naman ulit tayo rito sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa ngayon na nasa kustodiya ng Senado. At sinasabi ng NBI, okay, nire-respeto nila ang pag-custody ng Senado sa Senador. Ang ano dyan, ang tanong makukuha kaya nila ang Senador? Actually, kasi ganito yan, hindi naman totoo na hindi pwedeng arestuhin ang isang senador sa Senado, no? Kasi while Congress is in session, hindi mo lang siya pwedeng arestuhin kapag ang kaso kinakaharap niya ay mga maliliit lamang, hindi alam pa sa 6 na taon, hindi ba? Pero kung halimbawa, sangkot yan sa mabigat na kaso, pwede mo naman siya supposedly arestuhin. Ang nagiging problema lang kasi, yung mga circumstansya kasi medyo weird. To begin with, wala pa naman siya talagang kaso sa Pilipinas. Ang kaso niya ay warrant of arrest sa ICC. So, anong gagawin natin doon? Wala kasing, hindi malinaw kasi yung constitution. Hindi naman naisip ng constitution na meron kang senador na arestuhin dahil sangkot siya sa isang kaso falling within the jurisdiction of the ICC. Kaya ang usapin dito, warrant of arrest, patungkol sa domestic case na kinakaharap mo. So, that's number 1. Number 2, yun ang proseso na gustong gawin ng NBI. Gusto nilang brasuhin kagaya ng ginawa nila kay Rodrigo Duterte. Di siyempre, nahihiya din ngayon sila ngayon mamuwersa because it would really leave a bad taste in the mouth, hindi ba? Kasi mismo sila, alam nila na pinipersa lang nila. Kasi wala namang ganyang sistema ng pag-aresto
pursuant to a warrant of arrest issued by the ICC. Mhm. Kaya nga kung mapansin mo, nung inaresto, when custody of the president was handed over to the ICC, Oo. ang mga palusot ng administrasyon nun, it was not actually an ICC thing but a cooperation between the Interpol and our country. Mhm. Na which is also weird. Una-una ang Interpol, hindi naman talaga sila pwedeng mang-aresto. Oo. Pwede lang silang mag-issue ng tinatawag na red notice. Oo. Pero ang inisyo nga ng pag may red notice, alarm 'yon, hindi ba? Ay inisyo nga ng Interpol kay Duterte is red diffusion which is an alarm but less than an alarm kagaya ng red notice. Mhm. So but then we had to say we cooperated with them. So medyo weird yun dahil that's not how it's done talaga. So minadali nila talaga. So because alam nila na minamadali at binabraso nila, I assume mahihiya naman sila na basta pasukin siya sa Senado. So ang nakikita ko dito, hindi hayaan nila na nandiyan lang si Bato, and Bato na would exhaust his legal remedies that are actually available to him. Oo. He will go to court. Or ang pwedeng gawin din ng NBI, pero kailangan in coordination na to with the other agencies, makapagsampan ng kaso at resolusyon Oo. na nadadaling sa korte at magkakaroon ng warrant of arrest, hindi ba? Oo. Patungkol dito sa mga kaso sa tukhang. Oo. Kaya lang if they do that, ang problema lang, Matagal-tagal yan. hindi lang yan. Ibig sabihin, domestically, gumagana yung korte natin. O, bakit mo siya aresto yung nagdadalhin sa ICC? Di ba ang ICC complementary lang? Mhm. Pumapasok lang yung ICC pag wala tayong kakayanan. Oo. So yun nga yung Medyo mga problema komplikado, diyan. no? Medyo Well, komplikado. it's actually very complicated. Oo. Kaya they would really have to play their cards well. Oo. Kaya binabanggit nga kahapon ni Senate President Cayetano, mayroon na silang ipinasang is it Parang resolution na hindi po pwedeng damputin basta-basta no yung miyembro ng Senado kung hindi dumaan muna sa korte. Parang may ganun siya binabanggit. No, it's a resolution. Actually, ang resolution, wala namang weight yan. Oo. Yan, expression lamang ng sense or sentiment ng Senado. Pero to a certain extent, tama din naman kasi siya talaga doon dahil may mga gray areas Oo. Halimbawa, arrestin mo pursuant to an ICC warrant of arrest. Hindi na contemplate ng konstitusyon yun Oo. Ang na-contemplate ng ating batas, yung mga domestic cases na kinakaharap mo, maliit ba o malaki, para malaman, as I said earlier, kung pwede kang arestuhin sa Senado. Tapos pangalawa nga, yung proseso na medyo binabraso, sa karanasan ng ICC, hindi naman ganun Mhm. Kaya nga yung ICC nagugulat din, tuwan-tuwa sa atin Kasi pag si Bato, naintindihan ko rin ba't siya nagtatago? Kasi yung kaso, halimbawa, alam mo, remember, noong 2018, na-aresto rin si Trillanes sa kasong rebellion, hindi ba? Mhm. O yung kaso naman ni Trillanes, dito naman din kasi siya Domestic, ikukulong. Oo. Pero kasi kung ikukulong ka sa ICC, hindi ka na makakaalis doon. Because historically, wala pang pinawala ang ICC hanggat hindi matapos ang kaso. 4 lang ang na-acquit sa ICC. Oo. Yung 3 during trial, yung isa during appeal. Wala pa silang pinakawalan, wala pang nag-file dyan ng interim release na pinayagan. Oo. Kumbaga wala pang nakapag-bail in layman's term. O wala pa rin dyan mga kaso na pa-dismiss bago sa trial. Mhm. Diba? So alam niya na pagka siya nadala doon, bulok na siya talaga doon. Gaano katagal ang kaso sa Mhm. sa ICC? 8 hanggang at the very least 8 years. Oo. Pag mag-a-appeal ka, 2 years to 3 years. So, 11 taon siyang ando doon. Hindi rin naman niya syempre gugustuhin yun, hindi ba? Alright. Ang ino-hope niya, hindi siya madala doon. Kasi kung magpapalit ng leadership ng 2028, diligtas na siya. Mhm. Mhm. Okay, panghuli na lang, attorney. Dito sa usapin ng impeachment, paano dapat bantayan rito ng taong bayan? Ito yung mga dapat babantayan at aabangan. Ang problema kasi natin, hati-hati tayo. Oo. So,
medyo weird di ba? Kung merong kakampi, meron din kalaban. Oo. At mabigat din yung tunggalian na yan. Kaya nga, ang hirap nung usapin ng pagbabantay kasi ang binabantayan nila yung mga manok nila. Correct. Hindi oo. naman nila binabantayan yung integridad mismo, ng oo. impeachment. Yung mismo They're not after the integrity of the impeachment. So they're after protecting yung kanilang mga manok. But at least culturally we're very reactionary tayo. May pag-aaral diyan sa UP na nakita nila na ang mga Filipino reactionaryo. So we react to issue, we react to yung kumbaga yung pagkilos natin nakabase doon sa kung ano yung nararamdaman natin, hindi sa pagkaunawa ng issue. So naalala mo nung panahon ni ERAP nung hindi binuksan yung envelope, Oo. 'di ba? Ang nangyari noon, ang ganda ng pagka-peddle ng narrative that there was defeat of justice. Yung mga taong nagalit nagpunta talaga sila doon sa EDSA, 'di ba? At yun ang prevailing mood at that time. Ngayon isipin mo, pag pumunta sa EDSA yung kabila meron ding silang grupo na pumunta rin sila sa EDSA. Hindi ba naalala mo nagkaroon ng grupo nung mga kakamping at supporters ng administrasyon, hindi ba? Pagkatapos yung Iglesia ni Cristo na supporters naman ni Sara Duterte, nagkaroon din ng kanilang counterpart demonstration. So that's exactly my point. Iba talaga yung panahon ngayon weird partly because in this age of social media, ganyan talaga because everyone has a voice now. Kitang-kita mo kung sino tinitindigan nila. Oo. Hati na ngayon ang tao. Hindi kagaya hati dati pa. talaga. Oo. Hindi kagaya dati Dati pa. naman hati, kaya lang dahil nga reactionaryo, kung sino yung mas galit, wala kang magawa pag lumabas sila. Kasi tandaan natin, sasabay na lang, sumasabay. Oo, dati. Kaso iba talaga ngayon Medyo weird strange times but this is kumbaga the world view that is being adopted now by everyone. Alright. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Salamat po sila. Sana kahit paano po nakatulong ako na maunawaan ng ating taong bayan ang mga issue na ito. Napakalaki yung tulong po ninyo para maipaliwanag ito sa mga nakikinig sa ating programa ngayong oras. Thank you, Attorney. Salamat po. Thank you po. Attorney Edward Chico, political analyst.